Okay, good day. So, ngayon, ang didiscuss natin is itong problem number 100, ano? And then onwards. So, sunod-sunodin natin. Siguro mga 3 problems yung discuss natin ngayon. So, nagtapos tayo last video sa problem number 99. Ano? So, in this case, problem number 100 na. No? So, credits itong ating material sa 1001. Electrical engineering ni Rojas, ano? Okay. So, ayan. Itong problem number 100 is e-board April 1991. So, ibig sabihin, guro nung 1991 board exam, lumabas yan. Hindi natin sure. Wala pa tayo yan, hindi pa tayo nag-exam yan. Di pa pala tayo pinapanganak niyan, 1991. Alright. No? So, sa mga subscriber natin dyan, share nyo na lang yung videos sa inyong mga classmates or engineering, ano? Okay. Pisa na natin to. Wala nang patumpik-tumpik pa. So, nire-record lang nito natin tong ating discussion, ano? So, habang nagre-review, i-record na rin natin para eventually may babalikan tayong refresher ba. Okay? 12 similar wires, each of resistance 2 ohms, are connected so as to form a cube. Find the resistance between the two corners of the same edge. So, ayan. Ang sabi diyan, cube. So, same dun sa problem number 99, cube din yun eh. No? So, in this case naman, ang hanapin natin yung resistance across dun sa same edge. No? So, syempre, equal naman yung resistance niyan. Puntahan na natin yung, so as usual, huwag na tayong maglokohan dito, may solution na to. So, ang gagawin na lang natin is, i-discuss lang natin yung process ng solution. Bakit ba nag-come up sa ganong solution, ano? Sige, close na natin itong ating question. Punta natin yung solution proper. Okay. Ito na tayo. So, ito yung solution, no? So, siyempre, para ma-solve mo yung particular problem na yun, kailangan i-drawing mo. So, yan kasi yung number 1 dyan, technique. Pag hindi mo para mas madali mong ma-analyze or ma-gets yung ma-solve yung particular problem, i-drawing, ano? In this case, ayan, din-drawing. So, discuss natin kung bakit may mga ay-ayan dyan. Okay? Gamit tayo ng pulang ballpen. So, yung sinasabi doon na yung R dyan, yan yung resistance. Equal naman yan. 2 ohms daw yan. Sabi sa problem. Meron tayong 2 ohms. And then, pinapakompute yung resistance across. Ito na yung cube, cube. So, ang pinapakompute yung resistance across, let's say, diyan yung RT. Doon kasi sa problem number 99, ang pinapakompute doon, is yung resistance in opposite corner. Ito naman the same edge. So ito yung the same edge based dito sa diagram na drawing ni Rojas, no? So since similar naman resistance. So naglagay siya ng same yung flow ng current. Ang flow kasi ng current, so pagpasok niyan sa junction dito, junction kasi to, pagpasok dyan, syempre madi-divide yan. So since equal naman yung yung resistance niyan, no? So yung current na magpo-flow dito sa tatlong ito, pare-parehas lang yan. Yan, 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 saka dito, no? So in this case, ang nilagay niyang anong tawag dyan, symbol
not symbol, notation ba? Siyempre current din naman yan. So ang ginawa niya, yung magpo-flow dito na current, ginawa niyang I1, ano? So tatlo yung I1 na yan. Kung ano yung pumasok ditong I, mababawasan yan. And then equal yung lalabas dito, tatlong I1, ano? So nagkaroon dito ng I1, ito. Ayan, I1, meron ka ditong I1. And then dito sa pababa, ang ginawa niya I minus. Pwede rin ilagay mo diyan I1, no? So in this case naman, ang ginawa, yung I na to, binawasan niya nitong dalawang ito, kaya naging 2 I1, no? Kasi yung magpupunta dito, yung natira na binawasan nitong dalawang ito, no? So the next na ginawa niya, pagdating dito sa node na to, sa F, terminal F, yung nag-flow dito na current, iba na naman yan, I2 yan. Ayan. Ginawa niyang I2. No? Ayan. I2 yan. And then yung pababa, syempre, I1 yung pumasok, binawasan ng I2, so ang natira, yung pababa, naging I1 minus I2. So yan yung natira na current. Kapag binawasan mo itong I1 na pumasok, minus nitong lumabas, ano? So ganun kasi yung KCL, Kirchhoff's current law. The current entering is equals to the current leaving. So kung ano yung current na pumasok dito, yung I1, equals yan dito sa lalabas, ditong sa I2 tsaka yung pababa, which is ayan nga, I1 minus I2. Okay? And then syempre dito, pagdating dito sa node C, ganun din. Yung pumunta dito, I2. So, yung pababa, minusan din. Ayan. Yun yung pababa. I1 minus I2 din. No? Same approach lang doon sa kabilang side. And then, syempre, meron ka I2 dito, meron kang I2 dito. Pagbaba niyan, 2I2 na yan. Ayan. No? And then, pag nagsama yan dito, ayan. Ayan. So, yung 2I2 mo, maghahati na naman yan. So, magiging I2 ulit yan. Ayan. I2 na ulit. I2 na ulit dito. Bakit I2? I2? Kasi 2I2 itong pumasok. So, pag lumabas yan, ma-divide yan dalawa kasi equal resistance ka lang naman eh. Pero kung nagkataon, iba yung resistance niyan. So, iba yung current dyan. No? So, pagdating dito sa node node E, yung I2 mo, tsaka yung I1 minus I2, ano mangyayari? Magpa-plus yun. So, makakancel out itong I2. Kaya, ang mangyayari dito, I1 na lang. Ito, I1 na lang to. No? So, pagdating dito sa node D, dito sa junction D, yung I2 mo, isa, and then yung pababa mo dito kasi I1 minus I2 din yan. So, yung dalawang, yung dalawang current na yan, magpa-plus. So, ang mangyayari, makakancel out yung I2 kasi yung I2 mo dito negative, dito positive. So, pag pinag-plus mo yan, cancel na yan. Magsisiro na. So, ang matitira mo na lang I1. No? So, pagdating mo dito, ayan. So, meron ka ditong I1. Tapos ito, I minus 2I1. So, ang mangyayari, ano na lang? I na lang. Kasi meron ka pa rin ditong I1. Ano? Yan, papasok. Tatlo yan eh. So, pag plus-plusin mo yung tatlong papasok na yan, itong I minus 2I1. So, negative to. Negative plus 2. So, cancel yung 2I1. So, matitira, I na lang ito. Ayan. So, na-explain na natin yan ha. Na-explain na natin yung nilagay niya na labeling. Ano? So, in this case, burahin muna natin yan. Kasi pupunta na tayo dun sa kung paano niya in-apply yung KBL. No? So, na-discuss ko na yan. Burahin ko na muna yan. Yung mga pinaglalagay kong note. No? Para mas madali nating magets. Okay. Ayan. So, ang itira lang natin itong RT. Ma-RT.
So, medyo mahirap talaga siya i-analyze. Kasi kung ang alam mo, ang isang approach kasi dito na gagawin mo para makuha mo yung total resistance is Y delta, no? Y delta transformation. Yung mga naka-Y, convert mo sa delta, then yung mga hanggang sa makompress mo dito sa side na to, dito sa edge na to. Which is, pwede naman, pero medyo mahaba yung solution. Kaya, posible, kaya ganito yung ginawang solution ng author nitong libro na to. So, okay? So, dito na tayo sa first step ng solution. Yan. Apply KBL on loop ABCD. So, ano yung ABCD mo? Ito, A, B, C, D. Okay? Yan yung loop na yan. Naka-loop kasi yan. Pag ganun. Okay? So, KBL. Ano ba yung KBL? Kirchhoff's voltage law. So, in this case, yung summation niya ng voltage. So, paano ba nagki-KBL? Siyempre, current times resistance lang naman ang KBL. No? And then, KBL is the voltage, summation of voltage lang. No? Ganun lang naman yan. Okay? So, ito, hanapin natin to. So, ito kasi, current, itong I-2I1 times R. So, voltage na yan, no? Kasi, ang formula natin ng Ohm's Law, syempre, B is equals to IR. Yan lang naman yan eh. Yan yung KBL, yung tinatawag. No? Pero, in this case, nagkaroon ng sum of voltages. Okay? Siyempre, pagdating sa resistance, nasusubtract yung voltage kasi voltage drop yun eh. Okay? Pero ang total dapat niyan is yung kung ano yung supply voltage. Ano? Kasi assume mo na dito yung supply voltage natin dyan. Nandyan din. Sa R total. No? So, B total. Okay? So, itong hinahanap na to, itong I-2I1, so yan yung voltage dito. No? Kasi nandito yung loop mo eh. Yan. Yan. Yan yung loop na yun eh. So, I-2I1, multiply mo sa R, which is yung resistance dito. And then, subtract mo yung I1 multiply sa R. Alin yun? Bakit subtract? Kasi along the loop yan eh. Ayan o. Kapag along the loop or same yung direction ng current dun sa loop mo, subtract yung voltage dun. Voltage drop yon. Pero kung nagkataon itong current mo dito, ito, kung ito papasalubong, so plus yan. Parang nadadagdagan yung voltage mo. In this case, nababawasan yung voltage mo. No? Kasi nagkakaroon ng voltage drop. Okay? Kaya subtract. Kaya subtract ito. Ito. Ano ba? So, yan. Isa-isahin natin to. Yan. Kaya subtract yan. Kasi, yung I1 mo dito, same dito sa loop na to. Okay? And then, mapapansin mo, yung sumunod, negative din. So, subtract din. Bakit? Kasi itong pababa na yan. Yan yung current na yan eh. Multiply dito sa resistance dito, which is voltage na. Voltage drop across dito. Ayan. So, kaya minus pa rin yan kasi same pa rin siya dito sa loop na to. No, hindi siya nakakontra, kumbaga. Kapag nakakontra, ipa-plus mo yung voltage drop nun. No, yung voltage nun. Hindi na, kapag nakakontra yung current. So, ito, subtract pa rin to. Ilalim na to. Bakit? Kasi nakakontra din yan. Ay, naka-along din yan eh. Along the loop eh. Ito yung loop mo. A, B, C, D. A. Okay? Nagigets ha? Gets na yan. Basic yan. Okay, syempre meron ka ditong resistance R. So, ito yun. Ayan, minus din, no? Mapapansin mo. So, bali tatlong, ang sinubtract natin,
Ay, ba't ka nagtataka? Sabihin mo, bakit ito hindi negative? Kasi ito yung initial ano natin eh. Ito yung sa terminal voltage natin eh, dito, tsaka dito. So, syempre, yung supply voltage dito, kung ano yung voltage dito, iba sa voltage dito, tsaka dito, tsaka dito. So, kaya positive ito, yung unahan. Yan kasi yung parang supply voltage mo, dyan na, yan yung terminal ng ano eh, terminal ng source natin, ito, BT. So, kaya positive dito. Okay. Next. Anong next step? Burahin lang natin yung ano para magandang tingnan. Okay. Next step. Ganyan lang naman yan. Ganyan lang naman sa engineering. Kailangan lang step by step. Ano? Okay. Next. Siyempre, ang next lang naman yan, basic ano lang, algebra, simplification. No? Paano ba sinisimplify ito? Siyempre, ano lang naman yan, multiply, ito, I times R, so you have IR, and then 2I1 times R, so you have 2I1, then, ayan, what's next? 2I1R, so, anong nangyari dyan? Galing siguro dito, ito, negative kasi ito, saka ito, pinagsama na yung dalawa. So, nagkaroon ka na ng 2I1R. Then ito, negative I1R, multiply dito. So, ito yun. Negative times negative, magiging positive. So, nagkaroon ka ng positive I2R is equals to 0. Another, simplify again. So, ito yung natira. Kinancel out yung R. Kasi similar lang yan eh. Divide R, both side. Or divide 2. Kasi ito yung resistance niyan. So, ang matitira, I minus 5I1. Bakit? Kasi 2 plus 2 plus 1. So, negative 5. So, pare-parehas kasi negative. So, pwede mo lang silang pagsamasamahin. So, negative 5I1. And then, plus I2. May natira. Okay. So, in this case, yan yung equation 1. Ano pala to? Magkakaroon ka ng equation. 2 equation to unknown. No? Okay. Linisin lang natin to, paligid nito. Okay. So yung approach naman dito sa loop loop EFGH. So parehas lang din yan dito. O sa side na to. EFGH. Ano? Yun yung loop. So ang loop niyan pag ganun. Basta tandaan nyo, kapag along the loop, yung current or the same flow, the same direction, yung voltage niyan, subtract yung sign, ano? So, in this case, I1 minus I2, nasaan yun? Hanapin natin. I1 minus I2. Where is it? EFGH. Ito. Pababa to. Ano? Okay. So, ano yung ano niyan? Plus. Kasi nakakontra yan eh. Ayan o. Yung loop natin, pag ganito, yung flow nito, pakontra. So, plus yan. Itong I2 mo, ito sa taas, I2R, 2I2R, saka I2R. Subtract lahat yan. No? Ayan o. Subtract. Okay. So, yun lang naman yung ano dyan. Palatandaan, ano? Pag the same sa flow, negative ang sign. Pag nakakontra or pasalubong, plus yun. Yung palatandaan ko dyan dati pa. Since nung student pa lang ako. Pero actually, na-appreciate ko lang yung pagsusolve ng ganito nung nagre-review na kami para sa board exam. During our college days. Medyo mahirap intindihin to. Hindi ko siya ganun ka-gets, ano? So, dun sa mga graduating pa lang na medyo
yung mga fifth year na ngayon na nahihirapan sa ganitong circuit analysis. Although hindi naman lumalabas sa board exam yung ganito kahahaba ang solution, ano? Usually sa board exam direct substitution eh. So, ang tanong lang kung alam mo yung formula na gagamitin. So, siguro mahaba na, tatlong 2 equation 2 unknown yan. Yung pinakamahaba na sa mga board exam questions. Okay, proceed na tayo. So, ayan, by simultaneous ano lang naman yan, simplification na rin. After nung ginawang loop na yun, so, ayan, ito yung nangyari. So, meron ka na makikreate na equation 2. So, sa may tanong, kung paano na-applyan, so, simplify lang yung algebra na. No? Pag mahina ka sa algebra, hindi mo alam yung simpleng negative times negative, magkakamali ka dyan kasi napakalaki ng impact ng negative na naging positive at positive na naging negative. Magkamali ka lang ng isa, mali na lahat ng solution mo. Lalo na kung ganito kahaba yung yung solution. Okay? So, meron na tayong 2 equation. Ayan, yung dalawang yan. So, ang mangyayari, sinimplify lang yan. So, ayan, mapapansin mo. Dito, in-equate niya sa I2. Bakit? Yung equation 1, no? Kasi dito, in-equate naman sa 0. So, okay. Proceed na tayo sa next steps. Ayan. Ang ginawa, substitute equation 1 in equation 2. So, ito yung equation 1 na yan. Ayan. So, yung I2 mo is equals to 5I1 plus I. Okay. So, ito yun. Ito mapapansin mo dito. Yung I2, pinalitan ng equation 1. Ito ang equation 1 mo. Ayan. And then, may minus na, I1 equals to 0. Okay. And then, multiply lang naman yan. Algebra again. 5 times 5, 25, I1. Then, 5 times I. So, you have 5I minus I1. Then, simplify. Makukuha mo dito. Makukuha mo to. Yan. Is, I1 is equals to 5I all over 24. Bakit naging 24? Kasi yung 25 binawasan ng I1. So, naging 24 na lang. Okay. Next. So, ito na yung simplified from dun sa isipin mo, from dun sa dalawang equation, ito na lang yung nangyari. Naging I1 so kung isipin mo, equation ito eh. So, yan na yung value ng I1. Okay. Solve for the voltage across branch AB. So, ang gagawin, solve daw yung voltage dito. Which is itong BT. No? Yan. So, solve natin yan. Paano sinolve? Siyempre, BAB is equals to I1 minus 2I1 multiply sa I. So, yan. Sabi ko nga. Yung sa BAB, kung ano yung itong current na nag-flow pa ganyan, multiply dun sa resistance dito, yan yung voltage across BAB. So, ayan. Ginawa. Since nakuha mo yung value ng I1, ayan. So, substitute again. Ito yung formula doon, yung voltage doon sa sa across BAB. So, substitution lang naman. I minus 2I1. So, ito yung I1 mo, 5I over 24. Multiply sa R equals to what? So, ito yung nangyari. 7IR over 12. So, ito yung value ng BAB mo. Or BT.
VAB. Then solving for the total current. Syempre, total current is ano lang naman, B total over R total, ano? Ohm's law again. So yun yung Ohm's law. Ohm's law. Gamit na gamit si Ohm's law. VAB is equals to IR total. So nalalapit na tayo sa final answer. Kasi ang hinahanap natin R total eh. Yan. We are looking for R total. So ang ginawa pala dito, nag-create ng equation, dalawang equation, nag-simplify, then substitution, and eventually nag-arrive papunta doon sa RT or sa R total, sa total resistance, no? Hanggang since ano yan, mayroong similar similar value of resistance and current, nagka-cancel out yung mga mga variable na ginamit. Okay? So, ayan, VAB, palitan mo nito. Ito yung VAB natin, 7/12 IR, and then I times R total, which is ito. Ang mangyayari, maka-cancel yung I, in this equation, na-cancelled yung I. Kasi both side merong I. So, pag dinivide mo yan sa I both sides, so maka-cancel yan. So, ang matitira, R total, 7/12R. No? Ito ang natira. So, ito yung formula. So, ito na yung magiging formula mo in case hindi mo na kailangan hindi mo na kailangan i-solve ng ganyang kahaba in case lumabas yan sa board exam. So, ang tatandaan mo na lang, ito. Provided na ang hinahanap is yung total resistance doon sa same edge, same corner of same edge. So, yan yung formula mo. Ano pa yung isa? Provided na yung resistance niyan ay equal. Ito, yung R mo. Kasi kung iba-iba yung resistance niyan, iba-iba yung current mo. So, hindi ka mag-a-arrive sa ganyang formula. So, this applies only sa kapag pare-parehas yung resistance. So, sa board exam, ito na lang itatandaan mo. Hindi mo na kailangan isolve nung ganun kahaba. So, sa board exam lumabas, iba lang yung value ng R. So, 7/12 multiply kung ano yung given. So, that's the total resistance. So, in this case, 2 ohms yung resistance na given. So, substitute lang natin and then nag-come out dito sa dyan sa 1.16. So, syempre, validate natin, no? Meron tayong calcule dyan sa taas. Sa taas ng aking ulunan. Siyempre, hindi naman tayo papayag na kung tama ba yan. Although, ganyan kasi sa engineering, 1 plus 1 nga, kinakalcue pa eh. Naninigurado lang. Times 2 over... So, maganda yung calcule ko dyan. Ano yan? Class Wiz. Meron tong spreadsheet. Spread. All over 12. So, ano sagot? 7/6. 7/6 is 1.167. So, 1.1666667. Okay. Kapag binalikan natin yan dun sa ating sa ating tanong, anong letter yan? 1.1667. So, the answer is letter letter D. Okay. So, tandaan, 7/12R. So, yun yung formula para dito sa problem 100, no? 7R/12. Doon naman sa problem number 99, yung sinolve natin na previously, 5R/6. Yun naman yung resistance sa opposite corner, Okay? So, medyo mahaba yung solution na yun, So, sabi ko nga, ang isang approach doon para ma-solve mo yung problem na yun
is yung Y delta transformation. Yung Y is hanggang sa makompress mo dun sa terminal ng AB. So, yun yung another solution, which is hindi na natin ipapakita kasi mahaba yun. Hahaba lang ang panahon natin. Pero kaya naman nating masolve ng ganun kasi medyo mahaba. Hindi na yun advisable yung ganung approach. Otherwise, sa mga quiz, kung yun ang ni-required ng boss nyo, tatrabaho na kasi tayo, boss nyo na. Kung yun ang require ng professor nyo na solution, okay? Let's say, ganito. Ito yung binigay na problem. And then, sa dulo, dinagdagan niya, your solution must be using Y delta transformation. Okay. So, you are, anong tawag doon? Obligado ka na yun ang gamitin mong solution. Okay? So, madami kasing solution sa engineering. Pero, nagka-come up naman, the same answer pa rin. So, that's the beauty of engineering. Okay? Where's the beauty? There. Okay? Ano natin to? Problem, na tayo? 101. So, sagutan natin to. Baka matatapos pa natin itong isa ito. Okay? Problem 101. 12 identical wires of resistance 6 ohms. Each are arranged to form edge of cube. A current of 4 milliampere is led into cube at one corner and out at the other diagonally opposite corner. Calculate the potential difference developed between these corners. So, syempre, tingnan natin agad yung solution. Huwag na tayo magpatumpik-tumpik pa. Okay. Anong tinanong dito? Total resistance, no? May note pala siya dito eh. Ayan oh. Prepare to problem 99, the formula for solve RT. So, ito yung sinasabi ko kanina, 5/6. Kapag pare-pares yung resistance, tandaan mo na lang yung formula na 5R/6. Which is, ayan, sinabi niya sa note na bumalik ka daw sa problem 99 at tingnan mo kung ano yung formula dun. So, ito yung formula na yon. Which is yan yung na-compute dun sa problem 9, number 99. So, this is for equal resistance lang again. So, substitute natin, ang given is itong 6. So, cancel out yung 6 na yan. So, matitira 5 ohms na yung total resistance mo agad. So, ang tinatanong kasi dito, total voltage. No? So, ang total voltage, given naman yung I total. So, yung 40 milliampere. Ito kasi, ibig sabihin nito, 40 milliampere, Yung 10 to the negative 3. So, milli. So, mahalaga din, lumalabas din sa board exam yung mga ganito. Milli, deka, DC, yan. Ano pa ba? Hanggang negative 12, pico, mahaba to. So, yung mga ganyan, dapat pag mag-board exam ka, kabisado mo na yan. Yung to the negative 3, to the negative 4, negative 5, negative 6. Micro yun, negative 6, negative 7, negative 8, 9, 10, 11, 12. Lumalabas sa board exam yan. Hindi mo masusolve yan. So, dapat yan, memorize mo na yan pag ganun. Yung mga, na yan. Okay? So, ang naging sagot, ayun nga mabilis, Yan, ganito sa board exam. Ganun yung tanong. Kung hindi mo alam itong 5R/6, So, magsosolve ka parang mahaba. So, kaya may review. Kaya tayo may review. So, sa review, tinuturo yung mga shortcut. Diniderive, and then, sa actual na bakbakan, ay yung shortcut ang gagamitin mo, para mabilis. Yan. So, balikan natin sa tanong. Ang tanong ay letter. So, ang sagot ay
point, ano yun? Point 2. Nasaan na ba? Point 2. Tama. Shortcut pala, no? Okay, next. Kaya pa ba natin mag-solve yung sumunod na problem? Problem 102. Sige, subukan natin tong problem 102 para makatatlo tayong problem. Alright. Basahin natin. Find the value, ay, maganda to ah. Find the value of the voltage B. Okay. So in this case, ano lang to? Basic circuit analysis lang gagamitin natin. KBL, KCL, nodal, o kung anong. Sa ganito kasi, madaming approach ang pwede. Ano? Pero, syempre, hahanap ka ng approach or ng theorem na mas mabilis mong masosolve. Pwede rin dito yung, transformation, KBL, KCL, nodal. So, yung nodal analysis naman, gumagamit din yun ng KBL tsaka KCL. Kirchhoff's voltage law tsaka current law. Balikan nyo yung mga previous video natin. Meron na tayong na-discuss na KCL, KBL. So, find the value of voltage B. So, sa actual, hindi mo na kailangan i-solve to. Gamit ka lang ng multi-tester. So, iset mo sa voltage, itap mo dyan sa dalawang terminal. Malalaman mo na kung anong makukuha mong sagot yan. Okay, sige. Puntahan natin yung solution dito. Total, meron naman drawing dyan. So, siguro sa solution, may drawing din. Ayun, meron nga. Ito. Okay. Murahin muna natin itong mga pula na to para hindi pangit tingnan. Okay. So, ang ginawa dito, sa drawing na to, ito kasi hinahanap eh. Yan. No? Voltage dito. Yan. Sa actual, kabit ka dyan ng voltmeter. Makukuha mo na yung makukuha mo na yung terminal niyan. Terminal voltage. Okay? Tingnan natin 'to solution. So dito meron kang resistance na 1 ohm. Then meron kang 24 volts. Ano ba 'to? Motor 0.1 ohms. Then 4 ohms na resistance na nakaparallel dito sa 60 watts na 12 volts na ilaw, no? LED siguro 'to. Hindi. Malaki masyado. Solving for the resistance of the lamp. So syempre, para ma-simplify natin yan, resistance kasi yung kailangan natin. So, kailangan nating isolve yung resistance nito. So, ayan. So, we have to find the value of the resistance nitong nitong ilaw. Kasi dito, ang mga given resistance. Ito, walang resistance. So, paano i-compute yung resistance? Ayan, BL squared over B squared over power, no? Saan galing yung na yan, yung formula na yan? Syempre, doon again sa P is equals to BI and tsaka doon sa B is equals to IR. So, itong I, substitute mo dito. So, mangyayari, magkakaroon ka ng B times B over R, no? So, yun, nangyari, B squared over B squared over R. Since R ang hinahanap natin, interchange lang natin, yung P mo magiging denominator, yung R mo magiging dito sa side na to. Okay? So, dyan lang nanggaling yung formula na yan. Okay. So, B squared, syempre meron kang given at 12 volts. Pag may given, i-plug in mo lang yun sa calculator. Divided by 60, 12 squared over 60. So, kakam up ka sa solution na ito.
ito yung makuha mong RL or R resistance of the lamp. So in this case, ang makuha natin ay 2.4 ohms. Okay. What's next? Use nodal node method. So in this case, sa drawing niya, okay. So syempre, ayan. Ito yung fastest approach. So meron pa ring approach na iba. So subukan nating i-solve yan sa ibang approach sa siguro sa other video na yun. Pero in this case, itong lang muna. Itong nodal ang ginamit niya. Ano ba yung nodal? Gumagamit kasi ng KCL pag nodal, no? Yan, no? Summation of currents. Yan lang naman yung KCL, eh. And then, gagamitan mo ng Ohm's Law. Alright. Alright. So, sige. Proceed na tayo dito sa KCL. KCL. Nodal. So, sulat muna natin dito. Ito yung node na sinasabi pala niya dun sa yan. Yung isang, lahat ng junction, inassume niya isang node lang. Node A. So, anong gagawin dyan? Summation of current, syempre. Sabi ko sa inyo, yung current na papasok, positive yun. So, ito, I1. No? And then, ito, palabas. Itong I2. So, minus yan. So, kung lalagyan na natin ng equals dito, pagliban sa kabila ng I2, so, magiging positive na yan. So, I2 is positive na dito. Pero kung wala kang equals dito, ano pa lang yan, magiging equation. Itatranspose mo din naman sa kabila. So, transpose na agad natin. Yung I3 mo, since pababa din yan, so plus yan dito. Kasi okay, yung I4 mo, ganun din. Pababa din eh. No? Pero kung gagawin mo, summation of currents, magiging I1 minus I2 minus I3 minus I4 equals to 0. So, transpose mo sa kabila ng equals, so ito yung mangyayari. Ano? And then, itong mga I na to, KCL kasi ito eh. Ayan. Kirchhoff's current law kasi yan, no? Dito sa node na to. So, yung mga yan, papalitan mo yan ngayon ng mga equivalent niya. So, paano natin masubstitute yan? Gamit yung voltage at saka resistance. So, diyan na papasok ito sa Ohm's Law. Kasi kailangan mo mawala yung mga I na yan. Ang kailangan mo ay mapalitan niya ng voltage at resistance kasi yun ang may given ka eh. So ginagamit yung nodal analysis kapag ang given ay resistance at voltage, no? Tapos ang hinahanap voltage tsaka or resistance. So in this case voltage ang hinahanap, meron ka namang resistance. So mako-compute mo ngayon yung voltage na yan. So, itong mga current na to, syempre, yung I natin from this Ohm's Law, I is equals to P over R, no? So, ayan. From here, ito, isa-isa mong isa-substitute dito. Depende kung ano yung given na voltage at given na resistance. Okay? So, tingnan natin. Wag na natin pahirapan yung sarili natin. Nandito na rin lang yan sa baba. No? So, anong ginawa niya dito? Ang ginawa niya, sabi ko nga yan, pinalitan. So, yung I1 muna. Yung I1 niya dito, ginawa niyang 24 minus, 24 minus B all over 1. So, itong numerator, voltage yan. Yung denominator, resistance, no? So mapapansin mo saan ang galing 'yon. Ito. No? Linisin muna natin 'to. So ito na discuss ko naman, burahin ko lang saglit Pati ito para malinis tingnan. Okay. Ayan. Bakit naging yung sa I1 yung pinalit niya dito? Bakit naging 24 minus B all over 1. So from
B over R, B over tama, B over R. Kasi yung I natin, lagay natin dito, B over R ang ibig sabihin, ang equivalent. So yung voltage mo across here to here, yan yung B. Pero yung voltage mo across dito sa 1 ohm resistance, yan yung kasi ang hinahanapan natin ng I1, ito, nandito sa resistance na yan. Yung nag-flow dyan. So, ano yung voltage dito sa 1 ohm resistance? Ang voltage dyan is itong 24 volts na ito. Siyempre, babawasan mo nitong voltage na napunta dito. So, yung matitira dito sa I1, yan yung 24 minus B. No? And then, yung 1 na to, yan yung resistance which is 1 ohm. So, yun lang yun. Voltage drop lang. Ano yung voltage? Pag tinanong, ano yung voltage drop across doon sa 1 ohm? So, pag na-compute mo itong B, yun yung i-minus mo doon sa 24, yun yung voltage across 1 ohm resistance. Okay? And then, itong I2. Ano yung I2? Plus o minus? So, magiging minus yan. I think minus yan. Magiging B minus B minus 12. Tama. Kasi sabi ko nga, ito magiging B minus 12 all over. Ang hinahanap naman natin yung ano dito, yung voltage dito sa dito again sa 0.1 ohm. Yung voltage drop dyan. So, yung voltage mo sa total, yan, is yun yung B. Ito. Itong 12 volts mo nakasalungat yung polarity niya hindi tugma. Kaya nag-minus. Kasi ganito yung flow ng current mo. Yung negative, itong susundin natin. So mapapansin mo dito, ang sinunod nating polarity itong positive 24, ayun. So kasi yung flow ng current mo pataas, itong susundin natin polarity ng sign 24 volts. Dito naman, pababa yung current, polarity negative, no? So, kaya negative 12 ito. And then, divided by 0.1 again. Okay? Then, what's next? Yung sa I3 mo, plus. Anong ipapalit natin sa I3? So, syempre, kung ano yung voltage dyan, B over ano lang yan, B over 4. Then dito sa nakaparallel yan, B over B over 2.4. So verify natin, siyempre nandito. Tama. Bakit B ito? Ang tanong, sir, bakit B yan? Kasi kapag nakaparallel ang circuit, yung voltage niya na cross dun sa parallel combination ay pare-parehas. Kung dito ang voltage mo B, so ayan, voltage mo dito B, dito B din, dito B din, no? Yan, B lahat yan. Kasi nakaparallel. Kung naka-series yan, iba yung voltage niyan per resistance, no? So kaya nagkaroon tayo ng B over 4 plus B over 2.4. So, in this case, ano na to? Makukompute mo na yung B. No? Kasi ang nawawala na lang ng value dito, itong B. Ayan, merong ito B, 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 B. So, pag sinimplify natin yan, yung B, makukuha na natin yung sagot. No? So, in this case, tingnan natin kung paano ginawa niya. Ano lang, simplify lang, divide. Ito, ayan. Mas maganda yung red para yan, divide la 1, so ito yung natira. Itong B, divide sa 0.1, so 10B. Yung 12, divide sa 0.1, naging 120. Yung 1 divide 4, so nagkaroon ka ng 0.25 or 1/4.
Then yung 1 divide 2.4, nagkaroon ka ng 0.416. Then simplify summation ng lahat ng may b. Mangyayari 11.66b is equals to 144. So algebra lang to no? Hindi mo na kailangan pahirapan sarili mo. Then algebra lang yan. Alam mo na yan, gets mo na yan. Kung sa ganitong solution ay nahirapan ka na, kung dito sa pag-simplify nito nahirapan ka, syempre may tuturo tayong technique diyan. No? Paano yung shift solve na lang yan? Tingnan natin dito sa calcu natin kung may shift solve dito. Sa calcu, nasa yung calcu natin? Okay. So, shift, meron ditong shift solve. Okay. So, ganito sa board exam, ito yung Caltech na tinatawag, So, given yung, na yan, yung equation na yan, yung 24, i-type natin sa calcu, ganito yung pag-solve gamit yung calculator. Hindi mo na kailangan mag-algebra. So, yung B, palitan mo muna ng, let's say, alpha A, itong A, no? And then, siyempre, divided by 1. So, alpha equals. So, kung hindi mo pa master yung calculator mo, dapat masterize mo na yan. Kasi, yan yung magiging sandalan mo. Yan ang kaibigan mo during the board exam. At saka sa mga quizzes nyo during college. Or during quizzes, exam, midterms, finals, etc. So, yan yung katuwang mo. Okay? Itong approach na to, pang board exam approach to. Kasi hindi mo naman kailangan ng solution sa board exam, Kung kailangan mo lang makuha mo yung tamang sagot. In any way you can. So, in this case, ayan, B. Yung A mo, siyempre, alpha A lang gamitin mo ulit. Subtract by 12 divided by 0.1. Okay? So, dapat yung pagta-type dito sa calcu, marunong ka na. Parang nagsiselfone ka lang. So, alpha x ulit, alpha a pala. And then, divided by 4. Then, plus alpha a again. What? Divided by 2.4. Okay. So, tingnan nyo lang yung sa may taas ng ulo ko dyan. Saan ba? Ano ba ito magre-reflect sa video natin? Saan? Dyan, sa taas. Dyan. So, kung paano ko tinype. So, sundan nyo lang yung video natin. So, ayan. Na-type ko na lahat. Anong sunod? Shift solve na lang. So, pindutin mo yung shift. And then, solve. So, tatanong ka dyan, alpha is equals to 0. Pindutin mo tong equals. So, dapat ang lalabas din sagot ay 12.34. So, ayan, lumabas na. 12.34285. So, in this case, tama yung, hindi na tayo nag-algebra. Ginamitan lang natin ng calculator techniques. So, kung nagre-review ka na, bili ka ng calculator technique na libro para mas ma-masterize mo yung yung Caltech So sa mathematics gamit na gamit 'yan. Merong reverse mathematics ang technique From the given, pababalikin mo yung yun yung mga approach sa board exam. Okay. Kapag nakapag-formulate ka ng nakapag-formulate ka ng equation, gamitin mo yung choices kung saan magtutugma, kung saan magma-match. So, yun yung magiging sagot. So, ayan. Basic lang yan. So, dapat mag-gets nyo na yan. Sana. Kung may question kayo, pwede naman kayong mag-comment dyan sa baba. At susubukan nating sagutin. Take note na nagre-review din ako dito. So, habang dinidiscuss ko to, na re-recall ko yung
mga pinag-aralan dati way back 10 years ago, 7 years ago. Okay, so hanggang dito na lang muna. 3 problems lang, 3 problems a day make a okay. So ito, may sumunod pa dyan eh. So is-discuss na lang natin yan sa susunod na video. 103 na tayo. Unti-unti natin tong 1,000 hanggang matapos nating masolve hanggang 1,001 na so nasa ano pa lang tayo, network insurance, ano. Okay, hanggang dito na lang muna, hanggang sa muli. So kung hindi ka pa nag-subscribe, mag-subscribe ka na dyan sa channel natin para dumami tayo dito. Okay, okay, babush.